Noong unang panahon, may magkapatid na sina Maturi at Linmipaw. Isang araw, pumunta ang magkapatid sa Finaroy para tingnan ang mga bitag na isinalang nila doon. Tumuloy muna sila sa kanilang apor na isang kuwebang bato. Magpaapoy ka. Pupuntahan ko ang ating mga bitag na pang-ibon. Titingnan ko na rin ang bitag nating panghayop. Maghanda ka na rin ng paglulutuan upang mayroon tayong uulamin kapag may nahuli tayo. Sumang-ayon si Linmipaw dahil mas nakakatanda sa kanya si Maturi. Gumawa si Linmipaw ng apoy at nag-igib ng tubig. Abalang-abala si Linmipaw kaya't nagulat siya nang bigla na lamang nabiyak ang isang malaking bato at nakita niya sa loob ang isang dalaga. Dalagang engkantada. Naghahanap ako ng mapapangasawa at ikaw ang napili ko. Halika rito at maging mag-asawa na tayo. Sandali, hintayin muna natin ang kapatid ko. Hindi. Halika na. Dahil kung hindi, tatakpan kita ng bato at hindi ka na makikita ng kapatid mo. Dahil wala nang magagawa si Linmipaw, lumusong siya sa bato at nakita na lamang niyang nasa daigdig na siya ng mga engkantada. Nang magbalik si Maturi, nagtaka siya nang makita niyang nasa pagitan ng bato si Linmipaw at nakabaon sa bato ang kanyang mga paa. Oh, anong ginagawa mo dyan? Dinaramdam ko, kuya. Napilitan akong makipag-asawa sa isang engkantada. Hindi maaari. Sabihin mo na uuwi muna tayo upang makapagpaalam ka sa ama natin dahil baka isipin niyang pinatay o sinaktan kita. Hindi ako makaalis dito. Sabihin mo na lang kay ama na pumunta kayo dito para makausap ninyo ako. Ngunit matanda na ang ating ama at hindi na makalakad. Ipagpaumanhin na lang kung ganoon. Wala naman akong ibang magagawa. Siya, kung ganoon. Lulutuin ko na itong ligaw na kalapate upang may ulam tayo. Huwag na, kuya. Sa iyo na lamang yan. Marami palang sari-saring pagkain dito sa daigdig ng engkantada. Maraming manok at baboy. Kapag dumalaw ka sa akin, kukuha ako ng mga hayop na mailalagay mo sa iyong tuhog. Ngunit katakataka naman yan. Baka hindi ako paniwalaan ni ama kung isasalaysay ko ang mga pangyayaring ito. Paniniwalaan ka ni ama. Sa muling pagdalaw mo, makikita mong unti-unti ako matatakpan ng batong kinaroroonan ko. Makalipas ang 1 taon ng paglagi ko rito, magiging hanggang tuhod ko na ang bato. Pataas ito ng pataas hanggang hindi mo na ako makita. Ngunit nandito pa rin ako at maaari pa rin tayong makapag-usap. Makalipas ang 1 taon ng pagdalaw-dalaw ni Maturi kay Linmipaw, umabot na hanggang tuhod ni Linmipaw ang batong nakatakip sa kanya. Nakakapagkwentuhan pa rin sila. Kung minsan, bagamat maaga pa't hindi alam kung ano na ang oras, nagpapaalam na si Maturi. Oh, uuwi na ako at baka gabihin ako. Mamaya na. Magkwentuhan pa tayo. Malayo pa ang takip silim. Sa kinaroroonan ni Linmipaw, alam niya kung gaano pa katagal bago lumubog ang araw. Kapag alam niyang malapit ng dumilim,
Sa kanya sinasabi kay Maturi na oras ng umuwi. Kapag ganooy, sinasabi niya sa kapatid na tingnan na ang mga bitag dahil naghulog na siya ng hayop doon para maiuwi ni Maturi. Minsan, nagtatakang tinanong ni Maturi si Linmipaw kung saan nanggagaling ang mga hayop na inilalagay ni Linmipaw sa bitag. Halika rito at silipin mo. Sa isang di makitang puwang sa bato, ipinasilip ni Linmipaw kay Maturi ang daigdig ng mga engkantada. Napakaraming nakakulong na baboy at usa ang nakita ni Maturi. Nakakulong naman palang lahat ang mga hayop. Paano sila napupunta sa bitag? Kapag nagkatay kami ng hayop dito, matapos namin kainin, inilalaglag namin ang mga buto sa iyong bitag. Pagkalaglag ng mga buto sa daigdig ng mga tao, muling nabubuhay ang hayop. Naintindihan na ni Maturi kung bakit hindi na gaanong malakas ang hayop na nakukuha niya sa kanyang bitag. Hindi ba maaaring huwag niyo na munang katayin ng mga hayop upang mas masarap kainin? Mahihirapan kang hulihin ang mga hayop kung hindi muna namin kakatayin. Subukan lang natin. Naglaglag si Linmipaw ng buhay na baboy damo sa bitag ni Maturi. Hindi mahuli ni Maturi ang hayop dahil hindi niya ito matusok ng furfug kahit gaano siyang kaliksi. Nakakailag ang baboy damo at nakatalon pa itong palabas ng bitag. Kakaiba ang lakas ng mga hayop kung hindi pa sila nakatay sa daigdig ng mga engkantada. Oo nga. Totoo nga ang sinasabi mo. Huwag kang mag-alala. Yung mga bagong kaing lamang na mga hayop ang ilalaglag ko sa iyong bitag upang masariwa mo pang makukuha ang mga ito. Minsan, nasabi ni Linmipaw, Kuya, sa susunod na magkaroon ng kasiyahan, pakiusap. Dalhan mo naman kami ng taba ng baboy para magkalangis kami. Yun lang pala. Oo, dadalhan kita. Lumakad pa ang mga taon at umabot na sa baywang, sa dibdib, at sa ulo ni Linmipaw ang nakatakip na bato. Hindi pa rin umuuwi ng walang dalang hayop si Maturi dahil laging nilalagyan ni Linmipaw ng mga ibon, baboy damo at usa ang kanyang mga bitag. Nang minsang dumalaw si Maturi, kinumusta niya si Linmipaw. Oh, ilan na ang anak ninyo? 3 na, 2 babae at 1 lalaki. Ikinalulungkot ko. May dala akong masamang balita. Mukhang malubha na ang ating ama at baka hindi na siya magtagal. Nalungkot si Linmipaw. Kinakabahan akong wala tayong maipakain sa mga tao kapag yumao si ama. Huwag kang mag-alala, kuya. Kapag yumao si ama, manghiram ka na muna ng hayop sa kung sino man ang may alaga at sabihin mong papalitan mo na lang ng iba. Pagkatapos, pumunta ka rito at maglalagay ako sa bitag mo ng pamalit sa hiniram mo. Nang mamatay ang ama ni Maturi at ni Linmipaw, nanghiram si Maturi ng isang malaking baboy para katayin at ipakain sa mga taong nakikiramay. Dahil malaki ang baboy, nakipagkasundo siya sa may-ari na papalitan niya ito ng 3 baboy damo. 2 linggo matapos mailibing ang kanilang ama, nagpunta si Maturi sa gubat ng Finaroy upang kausapin si Linmipaw. Nailibing na ang ating ama. Mabuti kung gayon. Ilan nga pala ang kapalit sa inihanda ninyong hayop? Napag-usapan naming 3 baboy damo ang kapalit ng kanyang malaking baboy.
Nagkatay ng 3 baboy damo si Linmipaw at inilaglag niya iyon sa bitag ni Maturki. Muling nabuhay ang mga baboy damo. O tingnan mo na kuya, may mga baboy damo na sa iyong bitag. Mapapalitan mo na ang baboy na hiniram mo. Umuwi muna si Maturki sa Fialig upang magpasama sa mga anak ng pinagkakautangan niya dahil hindi niya kayang buhatin ang mga baboy damo ng mag-isa. Nang maiuwi na nila ang 3 baboy damo, sinabi ni Maturki sa nagpahiram ng baboy, Katulad ng napag-usapan natin, 3 baboy damo kapalit ng 1 baboy mo. 3 nga ang sinabi kong kapalit sa baboy ko. Ngunit sa'yo na ang isa, bilang tanda ng pakikiramay ko sa pagyao ng iyong ama. Nagpasalamat si Maturki sa lalaki. Lumipas ang panahon at tuluyan ng natakpan ng bato si Linmipaw. Isa na rin siyang ganap na engkanto. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pagdalaw ni Maturki at ang pag-uusap nilang magkapatid. Sa tuwing umuuwi si Maturki, lagi pa rin siyang may dalang mga hayop na inilalaglag ni Linmipaw sa kanyang bitag. Hanggang ngayon, nag-aalay pa rin ng taba ng baboy ang mga mangangaso tuwing pumupunta sila sa gubat. At hanggang ngayon, naniniwala ang mga Ifialig na kapag may huli ang kanilang mga bitag, biyaya ito ni Linmipaw na isa ng engkantong walang kamatayan.